ikot to. Talaga nakatatlong ikot. Talaga naman, yayakap lang pala. I see the little details. Very meticulous ako, lalo na dito sa bahay. Pagdating sa EQ diaper, ay nako. Ilalaban ko talaga yung anak ko kahit sa ang competition. Hindi ako sure kung, let me know guys sa comment box, kung dahil ba sa pagiging mabunganga ako, kaya yung mga anak ko hindi takot sa akin. So, may nag-comment nga pala guys, and I think this issue is something to be discussed. Kumbaga, hindi ko naman tinatanggi yung issue na yun, or I am very vocal naman about that issue in regard to Skyler. So, bakit nga ba delay si Sky sa pagbabasa? Unang-una, maraming reasons yan mga ninskis, and may problema daw ba sa utak si Sky, ano daw ba condition ni Skyler, whatsoever, ganyan. So, to be honest, mga ninskis, hindi mabot. oo, kain na. Bilis na! Excited kami ni Sky. Tikman mo yung chicken. Dali! Akala niya binili eh. Ako naggawa niya. Sarap na. Dami nga nakain ng mga bata kagabi. Yan din ang ulam. Kita niya, yung sauce nilagay ko. Kasi nga mas-sauce kami dito sa bahay. Gusto malasa-malasa yung kanin. Kulit. Grabe. Ika dito, dali. Itong batang to talaga. Puro kalokohan. Alam mo yung super pilyo ni Cloudy talaga. Aray ko. Aray ko na. Super pilyo niya na guys. Yung pagka-pilyo niya talagang panglalaki. Ang nangyari ba naman kanina, nilakan ako ng gate. Tinapon ko kasi yung mga tirang pagkain. Alam mo yung mga mugmog, tapos mga buto-buto, mga balat-balat ng sibuyas, ganyan. Hindi kasi namin yun sinasama sa basura. Hinihiwalay kasi yun yung mga nabubulok. Ayan, sinesegregate yun. Tapos doon namin nilalagay sa may tapat sa bakanting lote. And then, pinapakain siya sa mga manok. Yan, yung mga mugmug. Ito, kasunod ko. Sabi ko, wait lang, kasi itatapon ko nga yun. Pagbalik ko, nilock yung gate. Kaya hindi ako nakapasok. Tapos bigla siyang tumakbo. Ayan, pagtingin ko, nag-aagawan na sila ni Skyler. Kasi pala, yung buhok niya, puro na clay. Dinikit niya yung mga clay sa hair niya. Ouchie, no? Teka, kasi nga, dinikit mo yung mga clay sa hair mo. Kulay dilaw pa. Talaga. Buti na lang si mama hindi na mamalo. Kung hindi, maano lang ako guys. Mabunganga lang ako pero hindi ako namamalo. Unlike kasi, ako lumaki kasi ako sa palo talaga guys. Alam nyo, lahat yan pinagdaanan ko. Sinturon, tsinelas, ano pa ba yun? Pamaypa, joke. Pamaypa. Yung mga flying tsinelas, ganyan. Aray ko. Tapos yung talagang tandang-tanda ko nung pinagdaanan ko kay Mama Toyang, grabe. Yung to the point na pag alam kong papaluin ako or candidate ako for palo, nagsusuot ako ng mga 5 panty talaga. Tsaka ganun kalala guys yung trauma ko talaga or yung nervyos ko. Kasi umabot pa sa point nun na, alam niyo yung sanga ng bayabas? Hala, grabe. Yun. Nabali yun sa puwet ko talaga or sa binti ko. Dadaanin ko yung mga anak ko sa
diplomasya. Alam mo yon kasi ano na yan eh. Sobrang makalumang, ano yon, sobrang makalumang parenting yon, yung namamalo talaga. Tapos you don't explain to them. Bakit? Di bali na wag ka na lang mamalo, pero in-explain mo sa kanila. Alam mo yon, ang dami, lagas na yung buhok mo, maubos na yung hair mo. Wag! Di bali ng buong araw kayo mag-usap, kesa yung hahatawin mo siya, thinking natatatak sa kanya, but in reality, mas nadadagdagan lang yung ano nila, mga iniisip nila, di ba? So, sabi ko yung Siya yung namamalo. si Papa naman yung disciplinarian namin dito sa bahay. Since nga, Pero hindi naman Since siya yung nga, lagi ano? namamalo. oo. Ano lang, yung pag talagang lala na yung ginawa. Kaya, alam nyo, yung dynamics talaga naming mag-asawa, super roller coaster. I hope one time, ma-share namin yun sa vlog sa inyo. For sure, maraming makaka-relate. Hi, Mars. Basa ilalim, ha? Parang kagabi lang. Nag-makeup din kami. Ito ulit. Ito na naman tayo. Sa laban ng taon. This is may pangalawang gig na naman kami. Sky, taga-arts ka, ba't di ka magbasa? Ikaw wala arts Tumulong ka na ba kay mama? Ito pambatang to. Tapos na ako magawa ng chores ko. Lahat ng chores ko. Okay, sige. Very good. Okay. Kami naman ngayon ay lalaban sa Alabang. Sa Alabang na naman kami ngayon dadayo. Kasi yung gig namin doon sa Bar 9, yung isang bar na bago doon. Tapos, bukas pahinga naman. Tapos sasabak ulit ng Friday, Saturday. Talaga no. Tapos inaayos lang yung inumin. Tapos lalayas na rin kami. Ayan. Hi, babe. Ugasan niyo yung Thank you, Kasi kaso ko nito ngayon, eh. Yes. Sarap kumain pero hirap maghugas. So, tapos ko na maghugas. Yung pinag-air fryer run kanina ng chicken, yung binabad ko pa. Nagmerenda yung mga bata, pati kami. Bale, okay lang yan lang. Thank you. Pwede ka lalarga na ulit. Mama, tatanong sa inyo, ano daw ang ginagamit na skincare? Bakit daw maganda ang kutis? Napansin. Anong sagot? Only essentials. Such as my skin. Essentials yan. Salamat sa sa essentials. Pero malalaman nyo rin yan sa susunod. Kasi may ginawa akong TikTok. Gumawa ako ng content sa TikTok about essentials. Yun din yung ginagamit ni Nina ngayon. Kaya lang dahil nga ngayon nagpa-purging siya. Nagpa-purging siya ulit. Yung sunblock maganda, hinahaluan ko ng konting foundation para mawala yung redness. Oo, yun. So, eto gumagamit din siya. Na-try mo na ba yung Oo, pero every 2 days. every 2 Kasi days muna? retinol, pinapakilala ko muna siya sa skin. Papakilala. So Yes, nakilala naman niya. Oo, unti-unti. Kaya purging din. Oo, ganun talaga sa simula purging. Yes! Oh, 1, 2, 3, go! Huwag ipakita pants, kitang-kita yung pants. Dito ka pala. Don. 2, 3, Spider-Man, go! Talaga nakatatlong ikot. Talaga naman, yayakap lang pala. Alam mo, sa sobrang itinulog niya to, sis, tinan mo, kayo paa niya, butas na. Butas na, paano? Napudpud na. Parang
Kakatapos ko lang magmerienda, naghugas ako ng mga pinaglutuan ko kanina. Ngayon, nagluto na naman ako para for dinner. Ang bilis ng oras, guys. Ayan, magpa-plating na naman ako para sa pagkain ng mga bata. Ganun lang ganap ko dito sa bahay. Maghugas, magluto, at maghugas ulit. Hindi, seriously speaking. Nakapag-edit pa naman ako ng mga video kanina. Ayan. Pero marami pa ako i-edit. Ang dami kong mga videos na for upload para sa TikTok tsaka sa Reels. Hindi ko nauupuan, guys. Hindi ko na i-edit yan. Kanina pumuslit ako. Kaya lang 2 video pa lang yung na-edit ko. 5 yun or 6 yata. Tinawag ako ni Sky kasi nga mag-dinner na daw kami. Sobrang bilis kong gumawa ng dinner. So, yan. Pakainin muna natin ang mga bata. Cloud. Sky, let's go. Dali, at mag-fix pa tayo ng ano, ng bag. Sky. Mag-fix pa tayo ng bag mo. You have school na tomorrow, diba? Go na. Go. Diba nga nakaayos yung bag ko? Ano pa? Sandali lang. Mamaya, mamaya. Ito! Oh. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, for the food which we're about to receive to Christ our Lord. Amen. Thank you so much, Lord, for the food. Let's go eat. Sarap ng food! Sarap yan, Cloudy. This is chicken. Ha? Chicken. Tita! Cheese. Ayan, cellphone na cellphone. Last day nyo na ng pagpo-phone, ha? At back to school na tomorrow. Ang bilis ng holiday vacation, guys. Tapos na agad. May pasok na si Skylar tomorrow. Ayan. Habang inaayos ko yung bag ni Sky, pinagpag ko kasi. Inayos niya na to, pero uulitin ko kasi nga pinagpag ko dahil merong mga maliliit-liit na mga papel. So, may nag-comment nga pala, guys. And I think this issue is something to be discussed. Kasi every time na lang na hindi naman ako, kumbaga hindi ko naman tinatanggi yung issue na yun, or I am very vocal naman about that issue in regard to Skylar development. Kasi nga, di ba, si Sky, hindi pa siya talaga dire-diretsong magbasa hanggang ngayon. Skylar is 8 years old na. Pero up to now, medyo struggle pa rin sa kanya yung pagbabasa. Especially pag English. Nakakabasa na siya. But, dun sa age bracket ni Sky, sa grade level niya, grade 3 na siya, mas maraming kids ang competitive na sa pagbabasa. So, bakit nga ba delay si Sky sa pagbabasa? Unang-una, maraming reasons yan eh, mga ningskis. And, na-mention ko na din to dati, na-talk about ko na to sa vlog. I just want to talk about it again ngayon dito sa vlog ko today kasi it seems na kahit anong paliwanag ko, ang dami pa rin nagtatanong or parang nagko-comment. May problema daw ba sa utak si Sky? Ano daw ba kondisyon ni Skylar? Whatsoever, ganyan. So, to be honest, mga ningskis, si Skylar, struggle sa kanya yung pagbabasa hanggang ngayon. Unang-una, napansin ko is delay yung progress niya, development niya pagdating sa academics. Medyo sensitive yung issue na yan na parang bakit ganito ganyan yung anak ni ganito eh bago pa pumasok sa school nakakabasa na, tapos si Sky 8 years old na hindi pa diretsong magbasa. So, you know, let's not shame na meron yung mga ibang tao or yung mga ibang kids na nakikita nyo kasi they have reasons as well. At saka hindi naman porke hindi sila nakakabasa or behind sila or they are not good as others is you have the reasons to belittle them na or parang to shame them. It's not like that. You can ask properly but you don't label them kasi 'di ba hindi nyo pwedeng i-compare ang isang bata sa isang bata kasi parehas
although parehas silang bata, magkaiba sila ng personality, magkaiba silang tao, magkaibang environment yung nilakihan nila. And unang-una at pinaka-importante sa lahat, magkaibang parents ang nagpapalaki sa kanila. So kung ano man yung mga achievements ng ibang parents sa pagpapalaki ng mga kids nila, hindi nyo yun mai-compare how I raise my kids. Kasi I also have my own achievements and I also have my own flaws. Diba? But, you know, I think this is something na hindi natin din pwedeng, stop natin yung pag-i-stigmatize na dapat ganitong edad nakakabasa na. There are some kids na delay lang talaga. And there are some kids na sobrang talino, alam mo yun, kahit hindi mag-effort yung magulang or yung teacher. The kid itself, sobrang taas ng IQ niya. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo mga Ningskis kasi papasok na si Sky bukas sa school Sabi ko, isa din yan sa goal namin ngayon 2024, yung talagang matapos yung taon na dire-diretso na siyang magbasa. I am so proud of my kid actually. Last year, yung struggle niya sa pagbabasa, she is very vocal to me. Talagang umiiyak yan. Lalo na pag nagbabasa kami, nagkakabad tripan pa nga kami minsan dahil nga objective ako, gusto ko. Pag binasa niya yan, diretso na. But it doesn't work that way. Kasi hindi ko din alam yung pinagdadaanan niya. I don't see what she is seeing. I don't feel what she is feeling. Also, I don't know what's on her mind. So, andyan lang ako para mag-support kay Skyler. Kaya, hopefully this year, I am really looking forward na magamay niya na yung pagbabasa ng dire-diretso So, talaga. ayan Siya daw, guys. mag-e-explain. Hindi naman. You let them know lang. Kasi sabi ko nga I'm not seeing what you are seeing. Diba? I'm not feeling what you are feeling. Unang-una, I don't know what's on your mind. So, what's on your mind pala? So, pag ako kasi guys, pag nagbabasa ako, pag nakikita ko yung babasahin ko, kunwari ako meron akong malaking book. Pag nakikita ko yung isang page na ang daming nakasulat na letters, ang liliit pa kaya ang daming na ilalagay sa kanya, nawawalan ako ng gana. Bakit ko ba to binili tong book na to kung ang dami pala nakalagay sa loob? So nasayang lang yung money sa pinagbilhan nun. Pero pag binasa ko na siya, parang same na parang walang changes, pero ang dami pala nagiging changes. Natataranta kasi siya, guys. Pag nakikita niya na yung sentences, paragraphs, stories, natataranta na siya. Ano na yan, ninenervyos na instead na umpisahan niya, basahin niya, pagtiyagaan niya, nawawalan siya lalo ng motivation kasi pinangungunahan siya ng frustration. Tsaka scared. Na-scared siya. Scared ako kung baka 1 year ko na tong hindi matapos. Ganun. Kaya hindi siya ganado talaga magbasa. So, mas okay pa silang dalawa magtatay, si Jet. Kaya lang, di naman natin maasahan si Daddy kasi si Daddy ang tutok sa pag-work. Most of the time, wala siya dito. Pero alam nyo guys, hindi man perfect si Sky magbasa. Hindi man siya kasing galing ng mga ibang bata dyan. Magaling si Sky sa numbers. Diyan naman siya magaling. Pero, mayroon pa siyang isang talagang talent or skill. I think, grace ni God or blessing sa kanya. Kasi, kung meron man siyang nag-e-excel talaga na talagang nag-e-excel, hindi man kasing competitive ng ibang bata yung IQ niya, pagdating naman yung EQ niya, grabe. What is EQ, ma'am? Emotional quotient. So, pagdating naman sa EQ Pampers, EQ diaper. Pagdating sa EQ diaper, ay, nako. Ilalaban ko talaga yung anak ko kahit sa ang competition ng EQ diaper. Bakit EQ diaper? Magsusuot ako ng Aray EQ ko, aray ko. diaper. Mami, aray ko. Aray, Claudia, teka, naipit yung mga paa. Ang sakit. Sige, hubaran natin si Mama. Anak, ayusin mo naman yung damit ko. Yan. Ayun nga. Pagdating naman sa EQ, dumikit Yun nga, pagdating naman sa EQ, ay, ilalaban ko talaga tong anak ko. Proud na proud ako dyan. Proud na proud naman ako sa mga batang ito. Aray naman, grabe. Ano na yung itsura natin? Ala, umayos na, dali na. Dali na. Dali. Aray ko, Sky, tayo. Ala, ano na yung itsura ko?
Hindi mabalian si ate. Pamilayan. Aray ko. Aray ko naman. Hindi talaga disaster. Anak. Alam nyo, isa lang ibig sabihin yan. Tigilan ko na daw yung pagbablog at mag-ano na. Asikasuhin ko na yung mga anak ko. Naku guys. Ayun, I hope I did share something to you today. Something inspirational. Something that you can take away and apply to your kids or in your life. Ayan. So, ayun. Mga niskis, thank you so much for watching. Good night! Subscribe and hit that notification